Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 28, 2024, Sabado. At ngayon ay kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 1 verses 5 up to chapter 2 verses 2. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesus Kristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y kaisa niya, ngunit ang mamumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus sa Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Hesus Kristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang Pasko po sa inyo pong lahat. Ngayon ay kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan o tinatawag na Niños Inocentes. Ito po yung kwento kung saan ay napag-alaman ni Herodes na ang mga pantas ay lumihis ng landas at hindi nila inireport kung nasaan ang sanggol na isinilang, kung kaya't sa galit nito ay kanya pong ipinapatay ang lahat ng mga sanggol o mga bata na isinilang 2 taon pababa. Kung kaya't sabi nga po ay napakaraming lumuha, umiyak at talagang yung oras na yon ay nabalot sa hiyawan at iyakan dahil sa mga inosenteng bata na pinatay. At maganda rin po na mapagnilayan natin ang tagpong ito mula din sa sulat ni San Juan na kung saan ay nawawalan tayo ng sense of sin. Yung bang mga kasalanan na dapat nararamdaman natin sa ating puso na kasalanan ay hindi na natin ito siniseryoso. Ng kasalanan o pagkakamali na nagdudulot ng kasalanan ay ninonormalize natin. Kung kaya, sinasabi natin na wala tayong kasalanan. At dito sinasabi, kung sino man tao nagsasabing wala siyang kasalanan, siya ay isang sinungaling. Dahil lahat tayo, kung tutuusin, ay responsable sa ating kapwa. So, kung hindi natin tinutulungan, hindi natin inaasikaso, o kahit hindi tayo nagbibigay ng malasakit sa ating kapwa, nagkakasala na tayo. Lalong-lalo na pagdating sa mga bata. Marami sa atin, tabi-tabi po, at hindi naman tayo against, pero isa nakakalungkot na sa panahon natin, mas matibay pa ang batas laban sa pang-abuso sa mga hayop kaysa sa batas na magpoprotekta at magtataguyod ng magandang kinabukasan ng mga bata. Talagang mas pinagtutuunan natin ng pansin ang mga alaga natin mga hayop, mas binibihisa natin sila kaysa sa magbigay tayo ng damit o pag-aasikaso din sa ibang bata. Minsan ina-justify natin na hindi naman natin sila anak, may mga magulang yan na sila mismo nagpapabaya, pero hindi natin maikakaila po na meron pa rin tayong bahagi
na dapat na ginagawa. At sa bawat bata na naliligaw ng landas, sa bawat bata na napapahamak, meron po tayong pananagutan doon. Kaya nawa, no? Mas pagtuunan natin ng pansin, paano nga ba natin pinalalaki ang mga bata ngayon? Hindi ito basta iniluwal mo ng mga magulang, tapos na. Kapag nakapaglakad na, nakapagsalita na, iwan na natin. Hindi tuloy-tuloy, no? Lalo na yung mga tinatawag natin na very crucial stage ng development ng mga bata. Dahil lagi tayo nagtataka bakit ibang-iba ang mga bata ngayon, bakit sila ganyan. Pero sadyang mas malaki kasi ang responsibilidad natin at mas malaki yung ating pagsasawalang pagpapahalaga, no, sa kapakanan ng mga bata. Pero sana po sa panahong ito, muli natin mapagtuunan ng pansin, no, na bigyan natin ng magandang values, bigyan natin ng magandang foundation, no, ng pag-uugali ang mga bata habang sila ay nasa murang edad pa. Huwag muna natin silang saksakan, no, ng pabusugin ng kung ano-ano mga material na bagay. Unahin natin na sila ay busugin sa pananampalataya at pag-ibig. Muli po, isang maligayang Pasko sa inyo pong lahat.